Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kasama, mga kapatid. Sa pangalan po ni Ebseba ay kami po'y muling nangangaral sa inyo na upang kayo palalahanan, mga kapatid at mga kasama. Salamat po sa lahat, mga kapatid. Sana po muli sa umagang ito ay ibig namin maghatid ng mga mabubuting balita sa inyo na upang ating pong matalakayin ang mga usaping tungkol sa mga hula o mga salitang mga hula, mga kapatid. Sana po'y dinggin ang lahat at ito'y may palaganap nga sa buong sanglibutan. Ano pat, ibig namin kayo'y maging maingat, mga kapatid, na upang inyong mapaghandaan ang mga bagay na darating, mga kasamaang darating na hindi natin naasahan, tulad ng mga pagbaha, kaguluhan, at mga iba pang mga bagay na hindi mo inaasahan, bagaman nasusulat na nga na tayo'y maging maingat sapagkat darating ang masamang panahon na hindi mo nalalaman na ang sanglibutan ay ang wakas ay darating sa hindi mo inaasahan sapagkat sa hindi pagkaalam ng mga salita ng hula. Gayon po namin na ibig namin ipaalala sa bawat isa na ang mga lahat na ito'y mangyayari o magaganap sa bawat isa. Sa lahat ng dako ay ibig sana namin may palaganap ang mga salita ng hula na upang inyong mapaghandaan at na upang kayo maingatan sa lahat ng panahon. Kaya't sana, mga kapatid, ay nakikiusap kami alang-alang po sa pag-ibig na kung saan ang bawat isa ay magkaroon po ng kapayapaan sa puso na upang tayo maging dapat na upang maging banal sa harapan ng Panginoon at mga tutong maging mapagpasalamat o tumanaw ng utang na loob. Na upang lahat ng mga bagay na ito ay malaman natin kung paano tayo makakalaya sa mga kasalanan at sa mga iba't ibang mga bagay na ating pong dinanas samantalang wala po tayong kaalaman o hindi man lamang natin na narinig ang mga salita ng hula. Kung kaya't narito kami, mga kapatid, ay ibig po namin magturo sa harapan ninyo na upang tayo lahat ay mga ligtas laban sa mga kasamaan. Kaya't sana sa umagang ito, ibig namin na lahat ng mga kapatid ay palagi pong maging maingat. Lalong-lalo na doon sa mga nakikinig sa amin na ang mga bagay na ito ay pinaghanguan namin mga nagmula sa salita ng hula na tulad ng paggunaw ay magaganap, mga kapatid. Kaya tayo po'y mag-ingat. Ngunit, papaano tayo maiingatan? Papaano tayo magiging dapat o maliligtas laban sa bagay na ito? Alamin natin kung papaano. Sa awat tulong ng Diyos, mga kapatid, ay muli po namin hinihingi ang inyong mga pakinig. Sana'y inyong pong dinggin at matipon nawa sa inyong mga puso. Salamat po, mga kapatid. Alam natin na hindi naman lahat ng mga katuruan ay mahirap matutunan. Isang bagay lang po ang ating tatandaan kung paano natin may sagawa ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay kinakailangan nating magawa alang-alang po sa Diyos. At gayon din naman sa ating pong kaligtasan na upang tayo po'y mailayo laban sa kasamaan o kalikuan man. Gayon din naman, mga kapatid, ang kabaitan ay siya nagliligtas sa atin sa lahat ng kapahamakan sapagkat ang Diyos na totoong matuwid. Siya po'y nakakaunawa ng puso at nakakabasa sa pamamagitan niya ng ating paggawa. Nalalaman ng Diyos na tayo sa Kanya, bagamat tayo malayo sa Kanyang puso, datapwat tayo tinatawag upang tayo malapit, na upang tayo sumandal sa Kanya. Kaya't ang Diyos ay narito sa harapan ninyo na upang makapagturo sa atin ng mga daan ng kaligtasan. At ang ikatlong bagay na ating pong tatandaan ay tayo po'y magpakasakdal palagi. Ngunit paano tayo masasakdal? Sa pamamagitan din naman ng gawa ng kabutihan.
na lahat ng mga bagay nito ay magkakakibat alang-alang po sa gawa ng Espiritu sa atin. At tulad ng mga pagkawang gawa, pagmamabdi ang loob sa lahat, na kinakailangan tayo makapaglingkod, unang-una sa Diyos, na siya isasambahin, gagalangin, at tutuparin ang kanyang mga kautusan, na kinakailangan na ang bawat isa o ang kanyang mga itinuturo sa atin ay matupad nawa, sapagkat tayo tinawag upang maging banal, na upang pakabanalin, upang pakabanalin at paging dapatin alang-alang po sa salita ng mga hula ay siyang matutupad sa bawat isa, lalo na tayo po'y nagkakaisa sa pamamagitan nga ng aral na aming hinatid sa inyo. Mga kapatid, muli po naghahatid kami ng mga magagandang balita alang-alang po sa kaligtasan, mga kapatid. Alalanin natin ang salitang isang kaligtasan na upang tayo malayo sa kalikuan. Kaya ang mga bagay na ito ay magkakaakibat o magkakasama. Sila ay mga pawang espiritu na siyang bumubuhay sa atin upang tayo malayo sa kamatayan o kapahamakan. Kaya salamat sa Diyos, maging mapagpasalamat tayo palagi, sapagkat gaya ng aming sinasabi, na ang daong o ang bahang paggunaw ay darating, sapagkat sa ating mga kasamaan, ang Diyos man ay hindi natitiis ang mga bagay na gayon pa man, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tahanan na upang tayo manahan, sapagkat ang Diyos ay totoong umibig sa atin ng una. Datapwat, kinakailangan nating ibalik ang pag-ibig na biyayang ibinigay sa atin, sapagkat gayon ang liwanag. Siya ang una nagpaaraw sa atin at tayo po'y nakakain o pinakanin ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan nga ng mga trigo at maging mga karne na ating pong kinakanin ay nagmula rin naman sa lupa, kaya tayo po'y tumanaw ng utang na loob palagi na upang ating alalahanin na mga bagay na ito ay sa pamamagitan din naman ng pag-ibig na ating ngang nakikita sa pamamagitan nga ng ating mga mata. Datapwat hindi tayo naturuan kung paano tayo maging mapagpasalamat o tumanaw man lamang ng utang na loob. Ngunit datapwat dumating ang araw na ito na upang amin pong maiatid sa inyo ang buong katotohanan na ang lahat ng bagay na ito ay ayon din naman sa salita ng hula na siyang mangyayari o magaganap sa ating lahat. Lalo pat narito na kami na ibig naming ihatid ang buong balita sa inyo na naway inyong ang itipon sa inyong mga puso. Maraming salamat po, mga kapatid. At sana ang mga susunod na bagay nito ay maging handa tayo palagi na ating mapaghandaan na upang tayo wag maging masama. Matubos na tayo sa pamamagitan ng gawa ng mabuti. Ngunit sa pamamagitan din ng pagtawag ng Diyos ay kinakailangan matutunan natin ang lahat ng mga bagay o sangkap na upang tayo mga ligtas laban sa kasamaan o mga biglang kamatayan, lalong-lalo na ang kamatayan sa Espiritu na siyang ipinag-iingat sa atin ng Diyos, na ano pat tayo nga'y pinagtitibay, tayo nga'y tinuturuan ng lubos na upang tayo'y huwag masakop ng kasamaan. Kaya't ang katuruan ay lalong dakila na kinakailangan nating itipon o isagawa alang-alang po sa ating kaligtasan, na ating pong ilagan ang mga kasamaan, anyo pa lang na kasamaan o ng masama ay atin ng layuan. Kaya't huwag nating tangkilikin ang mga bagay na gayon. Ang Diyos nga ay narito na upang tayo maturuan ng lubos laban sa masama, laban sa kasamaan. Kaya't sana po sa pamamagitan ng aming paghihingkayat sa inyo ay matawag nawa ang inyong mga puso na tayo po ay palagi pong maging masunurin sapagkat tutuparin natin ang kanyang kautusan. Ang utos ay hindi mahirap. Wika nga na salita ng hula na ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi tayo bibigyan ng kabigatan sa puso o siphayo man. Kung kaya't kinakailangan natin ipaglaban ang ating pong pananampalataya
na siya nagbigay sa atin ng karapatan na upang tayo mabuhay ng totoo ayon sa katotohanan. Gayon din naman sa katapatan ng Espiritu na siya nagpapatatag sa ating mga lupang katawan na upang ang ating Espiritu ay manguna palagi sa atin na siyang bumubuhay sa atin. Kaya ang pagsunod po mga kapatid ay hindi mahirap gawin o tuparin sapagkat ang batas, ang kautusan lamang ng Diyos ay dalawa. Ang sumunod at hindi pagsunod o ang tinatawag na ang pagsunod o ang paglabag ay kinakailangan natin matutunan ang mga bagay na yaon. Ang pagsunod po ay hindi po natin nilalabag ang kautusan ng Diyos, lalong-lalo na kapag siya ay sasambahin o pasasalamatan, lalong-lalo na sa araw ng linggo, ay kay magpapasalamat po. Kung magkagayon, mangyari man ang mga bagay na yaon, ay kinakailangan ikay handa na upang ikay makapaghain ng iyong sarili, na ang ating sarili po ay ating mapaghandaan, na upang tayo upang tayo ay maging mga linis laban sa kasamaan, ay ating ihandog ang ating sarili o ihahain natin sa harapan niya na isang bagay na pagpapasalamat na mga ganong bagay ay tayo tumutupad. O kung tayo sasamba sa tuwing araw ng Sabado, ay tayo po ay maging handa na upang tayo makinig sa kanyang mga aral, na siya mga aral ng kabutihan, na tayo ay tunay na iniibig ng Diyos sa pamamagitan nga ng kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat ang mga ganong bagay, ang sambahayan nga ay naliligtas. Sapagkat kinakailangan na ang lahat ng mga katuruan na ito ay na ating ugaliin o maging kasanayan na. Sapagkat ang turo ay hindi mabigat, datapwat pawang magaang. Pawang kaligtasan ang ibibigay sa ating mga espiritu. Kaya't sana'y ating pong tuparin palagi. Alam namin, nalalaman natin na marami nang nakarinig ng mga salita ng hula, lalong-lalo na ang aming ipinapangaral ngayong araw na ito ay ang buong sanglibutan ay totoong narinig ang aming mga pangangaral sa inyo na upang aming maipalaganap ang mga salitang na kinakailangang itipon sa kanilang mga puso. Kaya ang pagsunod o pagtupad ay mahalagang bagay na huwag nating lalabagin ang kanyang kautusan. Isang bagay lang naman ang iyong gagawin. Ang pag-ibig ay sa magiging ilaw sa atin, sapagkat ang ilaw ay pawang mabuti. Lahat ng mga bagay ay nagmula sa ilaw, sapagkat nakita nga ng una-una ay mga mata, at ngayon dinama ng puso mula sa kalooban. At mula sa araw na ito ay mula sa kalooban hanggang sa mata ay nakikita ang paggawa ng mabuti na nauulit lamang sa pamamagitan niya mula sa Espiritu na ating natutunan, na siyang ang aral na nagbibigay sa atin ng gabay na magbuhat sa mga bagay na gayon ay ating natutunan na upang ating maisagawa. Kaya at mga kapatid, ay sa pamamagitan ng aming pong pangangaral sa inyo, ay upang kayo rin naman ay makapangaral sa buong sanglibutan. Sa pamamagitan ng mga salitang aming sinasalita sa inyo o itinatalastas ng aming mga kalooban, naway inyo pong maitipon sa inyong mga puso upang inyong maisagawa alang-alang po sa pananampalataya. Kaya sana mga kapatid, ay inyo pong unawain ang mga salitang ito ay alang-alang po sa inyong mga kaligtasan, mga kapatid, upang kayo po ay mailayo o ating mailagan ang mga gawang kasamaan. Sa halip ay tayo mga ligtas sa pamamagitan ng gawang mabuti. Sapagkat ang kabutihan nga, mga kapatid, ay laban sa kasamaan. Ang kabutihan ay sa liwanag. Kapag liwanag ay nakikita mo ay pawang kalinisan, pawang banal. Kaya't pakabanalin nawa kayo ang bawat isa sa pamamagitan nga ng kautusan na siyang ibinibigay namin sa inyo. Ang susunod ay lagi tayong magsumikap. Pagsikapan natin
na o pagtibayin ng ating pananampalataya na tayo nagsisikap na upang tayo mabanal, makaiwas tayo sa kasamaan, na upang ang mga bagay na gayon ay ating nalalaman na ang ating pipiliin ay sa kabutihan palagi, na siya nagbibigay sa atin ng buhay, na ang ating puso ay papakanin natin o papakainin natin sa makatuwid bagay, mga salita na mga salitang buhay na siyang bumubuhay sa ating espiritu, na upang ang ating kaluluwa o ang ating laman ay maggamit sa kabutihan o kabanalan. Sapagkat ang salita ay pawang espiritu, ay pawang buhay, na siyang bumubuhay sa atin, tayo nga po ay may lalayo sa kamatayan, sapagkat sa pamamagitan ng ating gawa ay tayo po ay naililigtas. Nasasagip tayo laban sa kasamaan. Ang mga kasalanan nga ay nahuhugasan sa pamamagitan din naman ng ating pong paggawa. Kaya't ang Diyos po ay totoong hindi liko. Kaya tayo po ay maghimagot sa kabutihan, mga kapatid. Mga tuto tayong gumawa alang-alang po sa katuruan ng Diyos, na upang tayo mga ligtas at ating makilala ang saliwanag, mga kapatid. Kaya't salamat sa Diyos. Kami po'y muling nagpapasalamat. Kaya't sana'y huwag nating nilimutin na siya'y tanawan ng utang na loob. Siya'y tanawan ng utang na loob sa pangalan nga ng Panginoong Hephzibah, na siyang aming pinapangaral, lalong-lalo na ang bayan ng Diyos, kung saan tumataan ng Panginoong Hephzibah. Ang susunod, bukod sa pagsisikap, ay kailangan natin matutunan ay palagi tayo maging matulungin, o maging matulungin tayo palagi, na ang bagay na gayoy, na siya nagiging kusang loob na ating ginagawa, na tayo nagkukusa alang-alang po sa pagmamagandang loob o may pagmabuti ang loob sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa loob ng bayan ng Diyos, na siyang aming ipinapangaral sa inyo, na kayo'y mangibigan sa isa't isa palagi. Sapagkat, mga kapatid, ang kapuutan ay hindi mo nalalaman, ay biglang darating. Ika'y maninibugho, ika'y magtatanim, ika'y magagalit na hindi mo nalalaman, sapagkat mayroon din namang espiritong lumalaban laban sa liwanag. Katulad ng mga bagay na ika'y nanibugho, sapagkat ang iyong asawa ay nagkaroon o sabihin na natin, ang pakipagtipanan ay isa lamang. Ang bawal sa atin o ang pinagbabawal sa loob ng bayan ay magkaroon ka ng samantalang ikay may asawa o tinali na ng kautusan, bagamat nalaman mo na ikay may asawa nga at ikay pa'y umibig sa isa pang babae o isa pang lalaki, ay hindi marapat, hindi katanggap-tanggap. Ang bagay na yaon ay isang kasalanan nga. Ano pat, mga kapatid, kapag nakita ninyo mga anyo ng kasamaan, ay inyo nang layuan, na upang kayong maligtas at mailagan ang mga bagay na gayon. Sapagkat ang Diyos man ay tapat. Kapag kanyang sinabi, o ay magiging oo, o kapag siya ay sumumpa, ay mangyayari. Gayon din naman ang masinumpaang bagay. Pag ikay sumumpa, ay tutuparin mo. Kaya't inyong pagsikapan na matupad ang mga bagay na gayon, na upang tayo pa'y maligtas, sapagkat sa iyong sasabihin ay doon ka magiging dapat. Doon ka pagiging dapatin, na upang ikay na upang ikay maging banal, na upang ikay malinis laban sa kasalanan. Sapagkat sa pagsisikap, mga kapatid, na ang katamaran niya ay dumarating sa atin, lalong-lalo na sa Espiritu, sapagkat ang katuruan ay ayon lamang sa Espiritu, na ang ating gagawin ay ayon lamang sa kasulatan na siyang ating tutuparin, na tayo magsumikap na magpalaganap, na sa halip na ikay nasa sanglibutan o nakikisalamuha sa kalayawan, ay lalong dakila nga kung ikay nasa ministeryo ng tulungan o sa ministeryo ng kabanalan,
na upang ang ating katawan nga ay ating pong magamit po sa kabanalan. Kaya't sana po mga kapatid, sa pamamagitan nga nito ay ating pong pagsisikapan na ang kabutihan palagi ang siyang ating ipandadaig laban sa kasamaan na darating, laban sa mga tukso o mga pakikiapid, lalong-lalo sa espiritu ay siyang ating iiwasan. Kaya tayo po iniwawasto ng espiritu na upang tayo po makaiwas sa mga kasamaan. Lalo na't aming itinatrastas sa inyo na tayo po'y nakaunawa, na upang tayo po'y maging pantas sa salita, ay huwag po tayong lalabag. Sa halip ay tutuparin natin palagi na tayo po'y hindi lalabag sa mga salita, bagkus atin pong tutuparin o susundin na upang maingatan ang lahat ng kautusan na siya nag-iingat sa bawat isa. Kaya mga kapatid, alam natin na mga bagay na ito ay lalong mahalaga na ating matunan na upang tayo po'y huwag po tayong makalabag. Sa halip ay tayo po'y maging kasama po sa pagtupad o sa paggawa ng kabutihan ay tayo po'y pinapaging banal na upang mga ligtas, na upang tayo makapaghikayat sa pamamagitan nga ng gawang mabuti. Ano pa, lalo na ating namasdan ang mga bagay na kabutihan na siyang ating tatahakin, magbuhat sa kabutihan hanggang sa pag-ibig na aming pong itinuturo sa inyo na ang lahat ng kapatid o mga kasama ay ating pong paglilingkuran din. Ganyan din naman ang sa sanglibutan na tayo po'y tinuruan maglingkod, na upang sila po'y hingkayatin sa paggawa ng mabuti, na upang po sila ay maingatan laban sa kasamaan, sapagkat totoong laganap ang kasamaan sa buong sanglibutan. Nalalaman po natin na ang ating pong ipandadaig ay ang liwanag ng kabutihan. Kaya't mga kapatid, aming pong ipinamumulat sa inyong mga mata na upang tayo po'y makaiwas laban po sa kasamaan, ay tayo po'y magsumikap palagi, maging na upang pagtibayin ng ating mga kalooban, na tayo magmagandang loob sa kapwa, lalong-lalo na po sa gawain. Unahin natin palagi ang sa Diyos, mga kapatid, na siyang una sa lahat, maging mapagkusa tayo palagi, na tayo po'y gagawa ng kabutihan lamang. Mga kapatid, hindi mahirap matutunan ito. Ang kabutihan po ay nalalaman na natin agad yun. Sa pamamagitan ng ating mga mata ng puso, ay siyang nakikita kung alin ang ating pipiliin. Kaya tayo po'y binigyan po ng karunungan na upang tayo po'y makapili. Na siyang pipiliin lamang natin ay ang sa kabutihan. Datapon ang sa kasamaan ay malayo nawa ang mga kalikuang yaon. Sapagkat ang mga takbuhin nga na kinakailangan natin tahakin ay mga kabutihan, ang mga daan ng kabutihan lamang, na huwag tayo magpapakaliko, na huwag tayo mag-iba ng ating pananampalataya. Kaya tayo po'y sinasamahan po ng karunungan o ng salita ng Diyos, na upang tayo maingatan palagi, na lagi tayong manatili, na lagi tayong magpakatibay. Ano pa ang bagay na ito ay kinakailangan po naming maituro sa inyo, gaya din po ng pagiging matulungin o maging matulungin sa lahat ng oras, ay kapag ang iyong mangaral ay gumagawa, ay siyang tutulungan natin. Makituwang tayo sa mga gawang kabanalan, sapagkat lalong dakila nga, mga kapatid. Lalong nating unawain na ang una lagi ay sa gawain. Ang sa Diyos ay palaging nauuna bago ang sa atin. Na tayo po'y tinuturuan na huwag maging makasarili, na laging uunahin natin ang sapakanan, ang sakapakanan ng sa Diyos. Ganyan din naman sa gawain, sa mga gawang kabanalan o mga ministeryo na siyang ipinagkatiwala sa atin. Ang mga bagay na ito, mga kapatid,
ay kinakailangan natin mapangasiwaan. Na ating ipapangasiwa sa pamamagitan nga ng pag-ibig din naman na tayo tinuruan na mga bagay na gayon na tayo po'y maging maingat na palaging natin tatandaan na ang kabutihan ay siyang ipandaig ninyo laban sa kasamaan sapagkat ang mga bagay na iyon ay mga landas ng liwanag na siyang ating tatahakin palagi. Kaya sana mga kapatid, na upang maiging maingat, ingatan nawa tayo sa pamamagitan niya ng ating paggawa. Naugaliin natin palagi na tayo po'y huwag po tayong lalabag. Na tayo po'y lagi pong iiwas sa mga gawang kasamaan, sa mga gawang laman o mga kalibugan, maging pakikiyapid o pangangalang yaman, ay yung pong iiwasan mga kapatid. Alang-alang po sa katwiran. Kaya't sana, sa pamamagitan nga nito, na mga bagay na aming inaaral sa inyo, ay inyo pong itipon sa inyong mga puso. At sana po'y mag-aralan kayo sa isa't isa, na upang mapahalanan ang mga kapatid, lalong-lalo na ang mga sanggol sa pananampalataya, na lagi niyo silang yayakapin mga kapatid, na sila'y maingatan nawa, hindi dahil sa napipilitan, hindi dahil sa pagpapakitang tao lamang, bakos sa pamamagitan din naman na siyang itinuro sa atin sapagkat ang lahat ng mga ito ay bumubuhos na tulad sa mga ilog. Bumubuhos sa atin bilang espiritu upang ating may sagawa o may kasatuparan ng mga salitang ito na siyang nating naitipon sa ating mga puso. Ang sisidlan ng karunungan nga pala ay tinatawag din naman na puso o mabusilak na puso na siyang aming kung tawagin ay ang sisidlan ng karunungan. Kaya sana inyong pong tandaan, ang mga bagay na ito ay ayon po sa karunungan ng pagtuturo na upang tayo maging maalam, na upang tayo mga tuto at tunay na nakaunawa ng mga salitang katotohanan. Kaya tayo po sana po maging tapat na laging sumampalataya palagi na tayo po'y ibig ng Diyos na maging pantas sa katwiran. Ang Diyos ay lalong nalulugod kapag ang kanyang mga anak at lahat ng mga kapatid ay nagiging pantas ng dahil po sa salita ng karunungan na siyang gumagabay sa bawat isa. Ang katwiran sa atin palagi mga kapatid, nalalaman natin na yun nga ang lalong dakila. Lalong-lalo na kapag tinutupad natin ang mga salita ng hula na tayo po'y gagawa na mabuti, na ang bayan ng Diyos ang siyang magiging liwanag sa lahat ng dako, sa buong lupa, at sa lahat ng sulok ng sanglibutan. Ay gayon ang katuruan mga kapatid, na siyang itinuturo sa atin, na ating pong ituro ang mga bagay ng kabutihan, sapagkat sila ay pawang sa liwanag. Ano pa? Tinuturo namin ang lahat ng mga bagay na ito na upang pagtibayan ang inyong mga kalooban, na upang huwag kayo pong maging manlalabag. Kaya't sana po ay maunawaan ninyo ng lubos ang mga katuruan ito, na upang kayo po'y maingatan palagi, na upang kayo po'y pagtibayin na upang kayo pagtibayin sa pananampalataya mga kapatid. Bukod sa pagiging matulungin, atin pong may kasatuparan ang paggawa ng mabuti o yung kawang gawa. Maging mapagkawang gawa tayo palagi mga kapatid. Na atin pong ikasatuparan. Na atin may ikasatuparan sa pamamagitan niya ng mga gawang mabuti na siya nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Na siya nagbibigay liwanag sa atin sa pamamagitan ng ating paggawa. Na upang tayo po'y maging tanyag o tayo po'y na upang ating ipagmapuri ang sagawang kabutihan na pawang liwanag lamang ang ating tatahakin mga kapatid. Na huwag po tayo magpakaliko ng ating landas. Ang kalikuan nga'y masaway nawa, maalis nawa sa ating pong mga puso. Ang mga kalikuan ay huwag po natin gagawin mga kapatid, ay inyo pong iwasan. Sapagkat anyo pa lang na masama ay nalalaman na agad natin na upang
atin pong sila'y mailagan na upang tayo po'y makapagpatuloy. Kaya lagi po tayo maging mapagpatuloy, mga kapatid. Kaya sana po'y sumampalataya kayo. Sa pamamagitan din naman ng paggawa ng mabuti ay atin pong natutupad na ang Diyos ay ibig tayong maligtas na upang matahak natin ang buong katapatan ng pananampalataya. Ang katapatan niya ay masusumpungan sa pamamagitan din naman ng pagsunod o paggawa. Ang ibig pa ng Diyos sa atin ay tayo po'y maging maingat palagi. Na sana po'y sa bawat paggawa, mga kapatid, ay lagi po tayo magtatanong o bulayin ang mga salita ng hula. Lalong-lalo na ang mga salitang pangangaral na siyang amin pong ipinapalaganap sa lahat. Naibig namin kayo mahingkayat na upang kayo pagtibayin, na upang magningas ang inyong pong pananampalataya ay palagi po ninyong gawin o tuparin alang-alang po sa Panginoong Hepsiba na siyang po ang Panginoon ng liwanag. Ay sana po'y maunawa ng lahat na tayo po'y tinuruan na upang tayo po'y maligtas o makakilala kung alin ang sa liwanag o kung alin ang sa kadiliman. Iwasan po natin ang mga bagay na walang kabuluhan. Kung nalalaman, kung iyo pong nakita na sila po'y pawang sa kadiliman, ay huwag yung tatangkilikin. Huwag yung pagkakatiwalaan sila. Huwag yung paniniwalaan man lamang. Kaya palagi po'y maging maingat alang-alang sa pananampalatayang inatas ng Diyos o inatang sa ating mga puso. Kaya sana po'y ibig namin ang lahat ay maligtas na upang tayo makagawa palagi alang-alang po sa pag-ibig. Ang pag-ibig o pagmamahal ay mahalin natin ang gawain sapagkat yan ang tinuturo sa atin ng Diyos na upang tayo po'y maligtas, makatawag ng marami pang mga maliligtas o mga naghahanap hanggat sila'y naghahanap, sila nga po'y makakasumpong at kanilang matatagpuan ang saliwanag. Kaya't salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Kasyan nawa ang bawat isa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gabayan nawa tayo sa pangalan ni Hepsiba. Magbatihan kayo ng banal na halik. Ako po muli si Miguel Borgoña, ang siya nagtuturo ngayon. Maraming salamat po sa pangalan po ni Hepsiba. Amen.